Ano ba, 29 minutes, 38 minutes, 36, 34. Ang haba ng mga live ni attorney. Wala ba 10 minutes yan? Parang si attorney Recton, 10 minutes lang. Sige. Total, trending ito si Bato ngayon. Pakinggan natin to. Ang pag-surrender kay Bato. Locked to traditional ways of paying? Unlock the new Union Bank mobile tap to pay. Fast, Listen natin easy, to. secure. Yes, you can! With Union Bank. Uy! Di pa ganito na si attorney Claire? May pa-countdown na rin sa attorney, ha? Oh, di ba? Okay ba, mga ka-clear? Ayos. May countdown na. Ano mo, may makita to, ha? Tignan mo to, ha? May pa-countdown na sa attorney. Mga ka-clear, oy. Teka lang, bakit may pumapalakpak? Meron na ba yun? Ha? May pumapalakpak? Sound effects? May sound effects na ba dito? Ang dali nga, bakit may sound effects kay attorney? Hindi mo na kailangan. Teka lang. Addictus Rex, may sound effects na yung StreamYard ngayon? Bakit may sound effects yung attorney ngayon? Ay, naku, naman, meron na tayong ganyan. O, ito pa. Natuwa ako. Wait lang, ha? O, ito naman, wait lang po, mga ka-clear. O, ito pa. Oh. May pakabakaba pa. Anong tunog yan? Ay, nakakatuwa talaga. Ano ba to? Wait lang, ha? Ang dali nga lang. Wait lang, attorney, ha? Styles. Baka nandito yan. Feeling ko nandito yan, eh. Wala lang, ha? May sound effects na. Parang nakita ko yan dati. Media effects. Meron nga ito. Naririnig niyo yan? Okay. Okay. Oops. Oh, may sound effects ako dito. Ewan ko kung naririnig nyo. May sound effects ba? Meron kayo naririnig? Oo, ako lang nakakarinig nun. Tapos ito. Drum roll! Uy, may more ba? Ito yung pinapakinggan ni Attorney Claire. Ayun. Meron pa na. Hindi ko lang pinapansin Attorney Claire. Opo, pati si Attorney Claire ngayon napansin. Ngayon ko lang nakita to. So, yung mga sounds dito wala namang copyright, mga clear, no? Ano ba yun? Countdown na tayo. Hindi kayo nabibigla. Nandiyan na. Bulaga. Nandiyan na ako. Okay. Di ba nakakatawa, Shiro? Meron na ako. High-tech na ako, di ba? Oo, yun na. May rinig ba? Siyempre, isa sa mga setup nito. Actually, laptop lang naman gamit ko. Hindi naman ako yung mateki, mga maraming gadget dito. Ang pinakamarami ko lang dito talaga mga clear ilaw. Kasi para, alam mo, di ba? Parang soft lang yung tsura ko. Soft, may ilaw sa ilalim. Di ba? Di ba? Yan yung ilaw, di ba? Tapos, yan ang secret ilaw. Diba? Tingnan nyo, pagka parang ang lungkot. Di ba? Ang lungkot, di ba? Pag may ilaw, di ba? Parang ang saya. Yan ang secret. Di ba? Ilaw. May ilaw din ako, dalawa. Before, nasa DZMM kami. May ilaw siya talaga. Kasi tapos, di ba hindi nga ako ma-makeup? Ang sabi doon, nung nasa 3-in-1 kami, syempre kasama ko si Kay Brosa, saka si Karen Davila, hindi nga ako ma-makeup. So sabi nila, kapalan. Dapat kapalan. Kasi parang yung tsura mo. Forward, attorney. First day sa 3-in-1, channel 2 yun. Live yun eh. Walang, nagkikwento si attorney. Senator Bato. Sabi ko kasi iba-iba yung opinion. Okay. Diba? Katulad ni parang hindi ako nagkakamali, si Ombudsman Rimulya. Parang sabi niya, extraditable. Parang applicable yung extradition proceeding. Sabi ko, bahala na ang mga otoridad na maghimay dito. Pero syempre, ang sa akin lang, sa personal ko, iniisip ko kasi yung word na requesting state is hindi siya pareho ng international court. At still, sabi ko, hayaan natin, di ba? Sabi ko sa inyo, hayaan natin ang otoridad magsita dito. So ayoko ma-quote kasi baka baka masabi ito yung opinion ko, ito yung opinion niya, ganyan, mag-iba-iba. Well anyway, nagsalita naman na rin ang DOJ. Tingnan lang natin mga clear, ha? Tingnan natin kung ano yung opinion nila patungkol kay Senator Bato.
Most popular AI apps use these effects. Oh guys, sa mga bagong pasok dyan, like and subscribe po tayo. Maraming salamat. And bago tayo mag-start, maaga ako mga kaklir kasi may lakad ako ng bandang mga 9 o'clock. So, Kaya pala maga sa attorney. Ngayon lang naman to, ipagpasensyahan nyo na po dahil baka hindi ako makapag-live mamaya. So, yung iba na wala dito, team replay na lang po kayo ha. Team replay na lang po kayo at mauunawaan ko naman. Yeah. Oh, ito aking mga MIBs, mga kaklir ha. Ating Flex, Maylin, Tinanales, Siporas, Lord Glem, Masapogi, Takumi, Vencil, Lemon, Reveton 2.0, Red, Strategies, All Walks of Life, Equilibrium Files, MUG, Sharon St. Mary, Rudy Manuel, Texibida 11, DJ Byron, Brenda Barton, and Tatay Jack Ferd, Stecky Mine, Maestro Paul TV, Derek Freddy Valera, and Reyes. Yeah, thank you. And Jamin Rain Quizon, ang pinakabibi natin. Well, mga kaklir, to. Aba, ang aga na like, opo, pasensya na po kayo ha. Hingi ako ng pasensya. Well, pakinggan muna natin po ito ha. At saka natin. Okay. Wait po tayo sa Buti na lang hindi ko sinare si DOJ. May kopya din ako niyan eh, yung press ko ng DOJ kanina. Meron din ako nito, buti na lang di ko pala sinare. Sakto pala kay Attorney Claire eh. press conference ng Department of Justice tungkol sa arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. At may ulat on the spot mula po roon si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Tony, sinabi ng Department of Justice na wala pa silang Yan na. natatanggap at nakikitang warrant of arrest ng International Civil Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Pero ayon kay Prosecutor General Richard Padillon, kung meron mang warrant ay magpo-comply ang gobyerno. Matatandaan itong weekend ay inanunsyo ni Ombudsman Ala ka ta ba to? Kung meron mang warrant of arrest, magko-comply ang gobyerno, sabi ng DOJ. Paktay ka ba to? President Remulla na nagsalbas na ng warrant ang ICC. Paniwanag ni Chief State Counsel Derek Chan sa ilalim ng batas may dalawang option ang pamahalaan at ito ay extradition at surrender. Aniya mas mabilis ang proseso ng pag-surrender kay De La Mas mabilis ang option na surrender kumpara sa extradition. Kasi yung problema, hindi naman kasi option talaga ang extradition kasi hindi naman state ang ICC. Diba? Rosa kung sakali. So extradition daw kasi ay kailangan dumaan pa sa korte. Meron ding question kung pwede ba ang extradition gayong hindi naman bansa ang ICC. Exactly. Hindi naman bansa ang ICC. Kaya hindi kasama sa choice ang extradition. Surrender talaga. Wala din naman daw treaty ang Pilipinas at ICC kaugnay sa extradition. Tama. Yun nga kasi, di ba? Pag sinabi kasing extradition, it's the... Okay, pakinggan natin sa Attorney Claire. Version naman ni Attorney Claire. Ang nag-govern dyan, yung extradition treaty. State to state. So, kaya marami nagsasabi, mga ka-clear. Go ahead, make my day. Nawawala, Attorney Claire. Ako ba'y nawawala? Bakit nawala yung... Nagloloko ba? Ako ba ang walang internet o si Attorney Claire? Pero gumagalaw yung kanyo. Gumagalaw yung time niya, 6:45. Yung timer niya gumagalaw. Hindi ng DOJ na merong nakabimbing kaso sa Supremo sa legal level surrender kay Duterte sa ICC na nauna nang nangyari. Maaari daw nilang hintayin ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay dito. At kung sakaling ibang paraan daw ang gagamitin nila kay De La Rosa ay hindi rin daw nangangahulugan na mali ang noon ng gobyerno na pag-surrender kay Duterte. Meron din daw tinatawag po ni na principle or of reciprocity kung saan inaasahan na tumalim ang isang bansa sa hiling ng isa pa o kaya ay ng ICC. So yan muna ko. Okay mga ka-clear, para maintindihan natin ito explanation niya. So lumalabas dito mga ka-clear, ang opinion ng DOJ ay itong ruling ng Supreme Court ay hindi applicable doon sa may mga kaso ICC. Okay, hindi siya. Okay ba ang aking audio? Mukhang buffering sorry So, buffering ka, Attorney. Base ito Randy Marcela. Base ito sa opinion ng DOJ. Iba yung opinion ng ombudsman At nadinig din natin, nakita din natin ano ba yung opinion na ni PS Lucas Bersamin. So kaya nga minsan kasi pag tinatanong, 'di ba? Minsan pag tinatanong syempre si Justice naman si ES, 'di ba? Ang tanong is, ito ba ang masasabi nating opinion ng legal team ng administration o personal view 'yun? 'Di ba? Pero dito kasi iba yung opinion ng DOJ. So pakiramdam nila, alam nila sa kanila base sa batas pwedeng i-surrender. Base sa RA 9851. Kamukha anong ginawa dito kay dating Pangulong Duterte. Sige, pakinggan natin mga ka-clear para mas mahimay natin. Yan na. It was mentioned that the process to be observed in implementing this warrant of arrest is EC has issued a warrant of arrest against Senator De La Rosa.
And it was mentioned that the process to be observed in implementing this warrant of arrest is through extradition. This now was related or connected to the recent issuance of the Supreme Court on the rules on extradition. So we are just here this morning to address and clarify any misconception that may be had on the matter, and that under RA 9851, the state has two options available to it, that is extradition and surrender. So to close the door on one option and just focus entirely on extradition is limiting the state's discretion under Section 17 of RA 9851. I'd also like to inform everyone that the Supreme Court rules on extradition was actually brought about by the Department of Justice request for the Supreme Court to come up with uniform guidelines on how. Ulit ang mga ito, okay, ulitin natin. Ito si siya si Chief State Counsel of the Philippine Department of Justice, Dennis Arvin L. Chan. So, ina-explain niya dito mga clear yung RA 98516. Of RA 9851 on one option and just focus on to close the door on one option and just focus entirely on extradition is limiting the state's discretion under Section 17 of RA 9851. Okay, parang pag kinu-close na, okay. Pag inisip mo lang na dapat extradition, kinu-close mo yung option na binigay doon sa RA 9851 na pwede kang mag-surrender. Kasi dalawa yung options dun eh, surrender or extradition. So lumalabas kasi, kaya ginamit itong surrender, pag sinabi surrender, ito involves the International Criminal Court. Pero pag sinasabi naman extradition is based to state. I-extradite mo or i-surrender mo. I-extradite mo yung extradite doon sa requesting state. Diba? So, yun yung sasabi niya, yun yung in-explain niya. Para malilimitahan mo yung options na ibinigay ng RA 9851 na siya mismong batas din natin. Okay? I'd also like to to close the door on one option and just focus entirely on extradition is limiting the state's discretion under Section 17 of RA 9851. I'd also like to inform everyone that the Supreme Court rules on extradition was actually brought about by the Department of Justice request for the Supreme Court to come up with uniform guidelines on how to resolve requests for extradition. This request was relayed to the Supreme Court sometime in the first or second quarter of 2023, and several meetings of a technical working group were conducted to deliberate and come up with the final draft of these rules on extradition. It just so happened that the rules came out at this point in time where all. Parang ang dating is nagkataon lang kasi na kaya ito na pag-uusapan is because lumabas siya. Tapos pagkalabas niya, saka dumating yung issue about the warrant of arrest ni Senator Bato. Pero according to Attorney Chan, to Chief State Counsel, matagal itong pino-formulate itong procedure for for extradition proceedings. Hindi naman siya in relation to Senator Bato. Okay? Of these issues or controversies surrounding extradition is being discussed publicly. So, with that being said, I know you have more questions than you would want to listen to me. So I will just open the floor for questions. Miggy Polo, you can. So we communicate questions. Hi po, Yang Buwan from Rappler. Good morning. Sir, is the Philippine government decided that what it will implement is the surrender? Just like what you did with former President Duterte, like sure na kayo na you will do the same thing? At this point in time, the state is seriously studying all options available to it. We're not closing the door on extradition or surrender per se. So in other words, still, diba, they are studying the option. So ang options, dalawa. Extradite, surrender. So titignan nila kung ano yung mas legal doon. So it doesn't mean na because meron rules on proceedings or extradition proceedings, hindi na pwede yung option ng surrender. Na hindi na dadaan, diba, sa korte. And until now, we have not seen nor received a copy of this ICC warrant of arrest. So lahat to in the theory space pa lang tayo. What we in the Department of Justice just want to come out in the open and explain that there are two options available to the state under RA 9851, and that is extradition or surrender. Oh, yun ha. Sir, can you, I'm Sandra Aguinaldo from GMA7. Sir, can you... Nakita niya, dalawa ang option na pwede. Ha? Come out in the open and explain that there are two options available to the state under RA 9851, and that is extradition or surrender. So dalawa. Diba? Pwede sa dalawa. Pwede lang gamitin yung surrender according to RA 9851. Okay? Yes, sir, can you, I'm Sandra Aguinaldo from GMA7. Sir, can you clarify, are we saying that the arrest warrant is not yet confirmed? And also, sir, have you heard from Senator Bato, would surrender be in the works at the moment, sir? Yeah, we have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. We are just reacting to what we heard over the weekend and what has been circulating online. As to the senators, the good senator reaching out to us, also we have not received any. Nor I don't think he will be making such a representation considering wala pa. There's nothing to speak of. No ICC warrant. Sir.
Sir, Adrian Ayalin po, ABS-CBN. Sir, what's keeping the government from choosing yung surrender na option considering yung po yung ginawa last time? Bakit hindi po uulitin yung ginawa last time kay former President Duterte? Well, the government, we are just one piece of the entire structure of government. So, Kung nakarangan tayo, Mabsat. Again, sa mga bagong pasok dyan at saka sa mga team replay, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ito, may sagutin ako dito konti Si kay Miley, wala kasi, hindi explain, maigi ng Supreme Court, sabihin nila kung ICC warrant surrender ba o extradition ng matapos na pagtatalo ng mga tao. Actually, kasi itong rules, mga kaklit, ito, tingnan nyo yung inilabas kasi ng ICC, rules yun. Rules on extradition proceedings. Okay? Bakit? Kasi para hindi magkagulo, pag kami nag-request, halimbawa na lang mga ito, magandang example ito for extradition proceedings. Hindi to pwedeng surrender lang. Yung kay Kim, yan bakit? Nasa states nasa abroad diba? It's another state that will request from us, from the Philippine state. Dali yan dito kasi may kaso. Total, meron naman tayong treaty. Diba? So, para mas malinaw kung paano step by step gagawin yung extradition proceedings. Nagbago na sila, may mga amendments na dyan. Kasi nagawa naman to before kaya pangalan noon, Martin Jimenez na extradite tayo. Diba? So, gumawa sila ng rules para ito na ang magiging gabay. Ito yung rules kung paano ito i-implement. Hindi siya batas. Hindi siya desisyon. Kaya, ibig sabihin, sabi ni Maylin, bakit ang gulo-gulo, hindi pa kasi explain? Because ang ginawa sa Supreme Court ay rules. Diba? Tama ito. Diba? Meron kami, pag inaaral namin, rules on civil procedure. So, paano namin isasampa yung civil case? Diba? Paano kami magsasampa meron naman rules on criminal procedure. Paano kami magsasampa ng isang criminal case? Diba? May mga special proceedings. Paano yung tungkol sa mga estate? Yan. Kanya-kanya silang rules. So, yun yung ginawa ng Supreme Court. So, hindi siya decision sa isang case. Okay? Maliwanag tayo dyan? Okay, go. a lot of considerations would have to be taken. We are also mindful of the fact that there are still pending petitions before the Supreme Court. So as a matter of practicality and yung propriety, we may have to wait for the Supreme Court to decide on the issue because our position is that is the one being questioned by the camp of the former president. So yun, madaming mga kailangan timbangin. Ang bait naman, mabait ang DOJ. Kasi, sa totoo lang, kung wala pang decision, it means, wala pa silang nilalabag, di ba? Kung i-implement nila muli yung surrender base sa A9851, kamukha anong ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Sabi ng DOJ, since ito yung kinwestiyon, so might as well, we have to wait. Ganun yung dating. Okay? Maraming kailangan nating na aspeto from different angles, no? But sir, theoretically, if you are going to differentiate the two, yung surrender and yung extradition, ano po yung mas madali and mas practical na gagawin ng government if and when na meron na pong arrest warrant? So, nag-isip lang ako clear, no? Paano kaya iruruling to na Supreme Court? At paano na i-differentiate yung isang extradition proceedings sa isang surrender na hindi naman state ang nagre-request, kundi court. Diba? So, niisip ko lang kung nadaan pa ba to or ito mga klira, or ipapattern nila sa Rome Statute, hindi tayo miyembro ng Rome Statute. Kaya nga hindi ginamit yung Rome Statute kasi hindi tayo miyembro. Diba? So since hindi tayo miyembro, ang ginamit natin yung RA 9851 at yung RA 9851 hindi yung batas na mag-govern sa atin. So, di man tayo miyembro ng Rome Statute o ng ICC. Anong nangyari is, nag-comply lang tayo sa ating obligation being part of the international community. Diba? Being a member ng Interpol. Meron tayong obligasyon tumulong, mag-assist sa Interpol kasi yun din yung ginagamit natin para makuha natin yung mga hinahanap natin at maipabalik sa Pilipinas. So yun, di ba? So may obligation kasi tayo. Kung tutusin yung kay dating Pangulong Duterte, hindi tayo tumugon sa Rome Statute. Tumugon tayo sa obligasyon natin. Di ba? Obligasyon natin sa Interpol. At ang sinunod natin para
para makapag-assist tayo, ang ginamit natin is RA 9851 at hindi Romy statute. Ay, wala pa na akong sounds. So kaya hindi wala alam kung paano yung ayusin ng Supreme Court nang hindi naman hindi magko-conflict sa hindi natin pagiging member ng ICC. Okay? Kasi hindi na nag-govern sa atin ng Rome Statute. Theoretically speaking, the faster approach would be surrender, because if we go through the extradition route, there will be a request for extradition coming in through the Department of Foreign Affairs. It will be transmitted to the DOJ for evaluation. We will file it with the proper trial court. Magkakaroon ng pseudo hearing to determine whether or not the request is compliant with the extradition treaty and the extradition law of the Philippines, after which doon lang ma-extradite yung tao. So we are looking at possibly months, whereas kung surrender, very definitely shorten ang process time. Oh, pero ito pa maka-clear. Okay na, sige. Sabihin natin. Halimbawa lang sabihin lang natin extradition. Hindi ba nadinig nyo mismo at nakita nyo na ito yung statement ni Senator Bato? Di ba? Nung sinabi niya mayroong warrant of arrest, siya tatakbo, I can run, and I can use connections to hide. May mga connections daw siya. Di ba? Sino itong mga connection niya na sinasabi niya na malakas? Na walang takot sa batas. Koneksyon na handang mag-bend ng law, bumaluktot ng batas para sa kanya. Ito bang koneksyon na ito ay may kakayanang mag-influence sa mga justices? Yun lang yung tanong dun. Sabi niya may mga connection siya. Diba? Kay Gibbs lang, applicable ang extradition. So far, zero. Applicable siya. Diba? So, yun yung malaking question. Sino-sino yung connection nyo? Malaking tao, connection set. Malalaking tao ba? Malalaking tao na kayang lumabag sa batas at gumapang sa batas. Sana. I mean, I believe in justice system, but pag sila na nagsasalita na meron silang connection, hindi mo na alam anong pwedeng mangyari. Makaka-clear. Diba? Alex Hernandez, 3 lang options iba to, magtago, manlaban o surrender. Well, ako tingin ko, sabi nga nandini nga natin, sabi niya Tony Conti, para daw yata ma-avail ang libreng lawyer. Mas maganda mag-surrender na siya. Diba? Oh, yun. But anyway, sabi nga maraming pwede mangyari. So ngayon, ang balita, hindi nakikita si Senator Bato. Wala sa session. Hindi nadidinig, walang sinasabi. Ang tanong dito, tahimik lang ba siya muna? Tumakbo na siya? Hinanap niya ng connection niya para tago? O naghihintay ba siya magkaroon ng destabilization? Yun lang. Para dumating yung time na nakuha nila yung kanilang power. Happy sila ulit. So let's just pray, mga kaklir. Let's just pray. Diba, Alex Hernandez? At least may option siya. Diba? Elorde. So yun lang, mga kaklir, ha? So, nakita lang natin kung ano ngayon yung opinion DOJ at may option sila. Kumbaga, hindi nila sinasara yung legalidad na kung pipili sila na ang option ay surrender. Kasi nandun pa rin yan sa batas. Diba, Anthony Dolores, extradition di po pwede kasi wala naman tayo extradition treaty sa Netherlands. Surrender po pwede. At wala tayong extradition, hindi sa Netherlands. Wala tayong extradition treaty sa ICC. Diba, ICC is not a state. Yun yung gusto nila ipaliwanag. Diba? Leng Mariano, bakit ganon yung dating President Secretary? Dating Press Secretary BBM, nagagandahan ako kahit na ano ang sabihin nila. Pero ngayon, parang naiba ang tingin ko. Si Tony Claire, ang ganda-ganda, lumalabas ang nasa puso niya. Oy, thank you naman. And of course, sabi ko nga, looking fresh because meron tayong magandang ilaw dito. Diba? Yun. Thank you po, Ma'am Leng. Thank you. So, Michael, Dave. Hi, Tony Claire. Shout out from Melbourne, Australia. I remember Senator Bato, napanood ko siya sa isang interview. He said, bring it on. Oo nga, ba't nagbago na po ata siya? Well, anyway, isang araw pa lang naman. Tingnan natin, hindi natin alam eh. Kasi wala pa naman din yung warrant of arrest eh. Diba? Baka lang kasi siya nangangamba because ito yung the same scenario na nakinita niya siguro o nakikinita niya. Because ganito rin yung nangyari nung una kay dating Paolo Duterte. May warrant, walang warrant, hindi confirm, walang confirmation. Until boom, dating sa Hong Kong, nandiyan na pala. So baka yun lang naman yung kinakatakot niya. Pero nadinig naman yung DOJ. Wala pa silang tatanggap. At sinabi rin naman ng ICC na wala pa yata na i-issue. So let us see. Hindi naman pala, hindi kinonfirm ng ICC na may warrant of arrest.
Ito, magaganda talaga ang mga Tomasian. Uy, thank you, Leng Mariano, ang umangal pangit. Tinakot mo naman. Salamat, Attorney Claire. Naku po, bato. Paano ba yan? Ha? Walang masasaktan. Bato, pwedeng isurrender. Naku po. Pwedeng isurrender. Isusurrender. Kasi yun talaga yung choice, no? In-explain na ni Attorney Rene, ni Attorney Enzo. O, sino pa ba? Nako po. Pero anyway, salamat, Attorney. Na-miss ka namin, no, Ma'am Sat. Actually, nandyan din ako kanina. Pa-ending na si Attorney kanina. Yung first live niya kanina. So, maraming salamat. Okay, punta laban natin si Attorney Recto, Ma'am Sat. Punta natin yung mga paborito nating Attorney.